DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Mistulang ginawang telang isang doktor mga kasama matapos bordahan ng saksak sa may Batay Street, Barangay Kaunlaran, kanila 1:47 na madaling araw. Kinilala ang biktima si Russell Prince Salganan, isa pong dermatologist. Wala pang pagkakakilanlan ang otoridad sa suspect. Tuloy ang malalimang investigasyon sa pangyayari. Naglalagablab na mga balita. Droga, malaking problema pa rin sa Quezon Province. May balita si Conde Bata. Conde, iradyo mo. Aminado si House Minority Floor Leader Danilo Suarez na seryoso ang problema ng iligal na droga sa Quezon. Kasunod ng pagkakaugnay na droga ang posibleng dahilan ng shootout sa lalawigan. Iginiit man ni Suarez na wetting free ang Quezon, hindi naman ito itinanggi na seryoso pa rin ang problema sa iligal na droga sa nasabing lugar. Binanggit ni Suarez na 3 linggo bago ang nangyaring barilan sa Atimonan ay mayroong 2 babaeng napatay ng riding in tandem sa Tagkawayan. Sinabi ng kongresista na na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 10 kilo ng shabu. Gayunman sinabi ng mambabatas na matutukoy lang talaga ang ugat ng shootout sa Atimonan, Quezon pagkatapos ng malalimang investigasyon dito. Kasama mo mula sa kamera para sa DZXL 558, Conde Patak, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sa Cavite, baka lang hindi nyo pa alam, may nangyari pong karumal-dumal ditong krimen. Walang awang ginapos, binusalan at ginawang sex slave ang isang 9 na taong gulang na babae o bata mga kasama. Ang sarili ito mga pinsan pa man din sa loob ng 12 araw mula Pasko sa isang bakanteng bahay sa may San Lorenzo Ruiz 2, Dasmariñas. Nasa ibabaw ng tambak na basura na puno ng putik ang katawan ng biktima si Zosimay Magluyan na ito'y matagpuan po ng mga otoridad. Una rito na walang biktima simula nung Pasko at tinangay na magpipinsan pa na sinasabi nakainom na maganap ang insidente. Pinaniniwala ang namatay na lamang sa gutom ang bata habang ginawang parausan sa loob ng mahigit 2 linggo. Aminado naman na isa sa mga pinsang suspect na si Rodel Cubian sa krimen. Habang inimbestigan pa rin ang mga tinamaan ng magaling na kasama nito na sina Jason Cubian, Ryan Delicenia at isa pang minor de edad na nakatakdang kasuhan ng multiple murder. Naglalagablab na mga balita. Tauhan naman ang kaap sinuspindi kaugnay po ng Robredo plane crash incident. May report si Joyce Sadra. Joyce, i-radyo mo. Tinatawagan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng 70 araw na preventive suspension si Kaap Examiner Nomer Lazaro. Ito ay matapos makumpirma na hindi pala totoong nagsagawa ng proficiency check ride kay Captain Joseph Bahinting si Lazaro. Si Bahinting ang piloto at may-ari ng Piper Seneca plane na sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo na bumagsak sa Masbate noong August 2012. Si Lazaro ay sinailalim sa preventive suspension habang iniimbestigahan sa kanyang criminal at administrative liabilities. Kasama mo sa NAIA para sa DZXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL. Ulat Palaro. Susubukang makabawi makasama ng rain or shine sa Game 2 ng PBA Finals kontra Talk and Text. Magsisimula po ang bakbakan mamaya alas 5 o alas 6:45 ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Sa kasalukuyan ay 1-0 ang standing ng Tropang Texters laban sa Rain or Shine. Sabi po ito hindi naman nag-aalala itong si Coach Cheng Yao ng Rain or Shine kahit pa sabihin nakaisa kaagad sa nila ang defending champion Talk and Text Tropang Texters. Sa ngayon po ay nakatutok si Yao at ang Elasto Painters sa pagkuha ng mga pagbabago para may pantay ang serye. Naglalagablab na mga balita. Saglit lamang kasama, meron lang kaming balita. DZXL
Breaking news. Yung sunog dyan sa hotel sa Olongapo City. May follow-up si Johnny Reblando. Johnny, iradyo mo. Kumpirmadong anim yung nasawi sa naganap na sunog dito sa may drive-in hotel dito sa may barangay Pareto, Olongapo City. Ito ay batay dun sa guestbook na nakuha dito sa naturang hotel. Kinilala ang mga nasawing sina James Brigate, isang US national, Hyung Ok Kim, isang Korean national, at isang Old Joe at Patrick Burke, isang US American national, at dalawang unidentified female, yung mga napupok na napoy sa naturang sunog. Ang sunog ay nagsimula dakong alas 3:30 kaninang madaling araw dito sa naturang hotel. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam nitong mga investigador ang pagkakakilanlan ng dalawa pang mga babae na kasalukuyang tupok na tupok sa nasabing sunog. Para sa DCXL 558, kasama mo sa Olongapo, Johnny Reblando, Tata, DZXL. Breaking news. DZXL Showbiz Balita. Wala pa ho si Loli, ha? Of course, andito si Miss Candy. Hi, good morning, Papalicious Body. Isang supportive boyfriend ang peg ngayon ng aktor na si Richard Gutierrez matapos itong ihayag ang kanyang pagsuporta sa girlfriend na si Sara Labati na ngayon naharap sa kontrobersiya. Sa pamamagitan ng photo-sharing site na Instagram, sinabi ni Richard ang kanyang suporta kay Sara na may gusot sa mother network nilang dalawa ni Chard. Nag-post ang aktor ng photo na may caption na nagsasabing, Sara Labati conquering an uphill battle. No matter what happens, love, I'll always be here behind you. We know the truth is on our side. We stand by it. Grabe, ha? Napaka-romantic. Maging ang mami ni Chard na si Manay Annabel Rama at ang kapatid na si Rufa ay nagpakita rin ng suporta sa dalaga. O, di ba, bongga? Suportado ng pamilya ni Richard ang 19 anyos na aktres na ilang araw na ring tahimik sa isyong kinasasangkutan nitong libel issue. Oh my gulay. Ano ba naman yan? Sara Labati. Labati. Oo, Labati ba? Labati. Ay, iba pala yun. Oo nga. Parang masakit yata. Saan ka daw nakabili ng helmet? Helmet? Oo nga, no. Diyan lang sa kababayan Yan natin. ba? May ICC na yan. Ay, wala pa nga. Kaya nga, medyo dito muna ako sa loob, din muna ako lalabas. Bagay sa'yo. Abo, Cindy. Parang cancer patient. Eto na! Yan pa ang ating latest showbiz chika. Maraming salamat, Papa Licious Thank Body. Ito pa nag-iisang Dal Dakila, Miss Candy, Tatak, RMN. Naglalagablag na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Every morning ay hindi natin siya kasama. Minsan lang. PB, good morning. Good morning, Cao Shanghao. Ano ibig sabihin nun? Good morning? Good morning. Oh, sarap pakinggan, ha? Parang kahit nagmura ka na, okay lang. At para naman sa panghimagas, wala ba kayong magawa sa pera nyo? Wala kaming nako. pera. Isang retirong businessman sa Salem, Oregon ay walang magawa sa kanyang pera kaya gumastos ito ng $27,000 o humigit kumulang ng 1.1 million pesos para sa isang bote ng 50-year-old Glenfiddich Single Malt Scotch. Ba? Scotch, ha? Oo. Makati. Ayon kay Lyle Skellenberg, gusto niya bumili ng kakaiba naman. Pwede naman daw siyang bumili ng sports car pero para maiba, whiskey ang kanyang binili. Ito ang... Whiskey, ha? Oo. Kanina, Scotch. Ha? po yun, di ba? Hindi, parang magkaiba yata yan. Gano'n ba? Mali ko, hindi ako makinginom. Ito ang pangalawa sa pinakamahal na whiskey sa buong mundo dahil pinahinog pa ito noong 1937. Pati sa lalagyan, hindi ka lugi dahil ito ay nakabalot sa Scottish hand stitch o yung kamay na tinahi
Tama. Patay tayo as Frankenstein niya. Tinahi ng kamay. Tinahi ng kamay. Ayun. Yun. Na leather case. Oo. At ang kanyang bote ay mayroong hallmark ni Queen Elizabeth II na pinapakita ang malaking korona na hugis diamante. Wow. Yun. May hugis pa talaga. Oo. Dagdag pa ni Mr. Lyle na wala siyang intensyong itago ito para maging koleksyon kasi iinumin niya ito kasama ng kanyang pamilya at kaibigan. Umiinom ka ba? Hindi po. Tubig? Tubig, oo. Okay. Akala ko ng scotch. Scotch. Rum. Gin. Hindi ka umiinom yan. Hindi po eh. Kayo po, Papa Buddy, Tubig may lang. tatanong ako. Yes, ma'am. Wala kang magawa sa pera mo, anong gagawin mo? Papamigay ko. Tama. Wow. Di ba? Magkakamal tayo ng salapi ngayong taon ng hula. Papamigay natin. Wala tayo magawa eh. Ikaw ba, meron ka dyan pera? Pautang. Utang nga sana ako sa inyo eh. Ay, ganun ba? Bahala na si Miss Candy sa'yo, PB ha. So, good luck! Open Gangnam Style. Thank you! Then DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak RMN. At kasama nyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe Tatak RMN. Thank you, Miss PB. I'll see you again. Naglalagablab na mga balita. Paano mga kasama? May traffic pa kami. Lalo yun, tapos na ako. DZXL Ulat Palaro. What's sa labas? Papasukin natin si Sylvester Rambo Labay. Live from Aurora Boulevard, QC. Morning, Labay. Kasamang buddy, good morning sa ating mga taga-subaybay. Ang kahaba ng Aurora Boulevard, kung ikaw ay galing sa Katipunan, patungo naman sa bahagi ng Cubao ay banayad ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon na lamang ng pagkabagal pagdating sa harapan ng PSK dahil yung mga estudyante na pumapasok at yung mga sasakyan nag-u-turn sa patungo naman sa C5. Anong eskwelahan yon kasamang Rambo? Kasama nga, buddy, Anong eskwelahan? ang PSBA. Yung, PSBA. Oo, Philippine School Business Administration kasama nga, buddy. Oo. Pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na yung usad ng mga sasakyan at muling babagal naman yan pagdating naman sa 15th Avenue bago mag-Cubao hanggang Cubao. Pero sa kabilang linya, kung ikaw ay galing Cubao, patungo naman sa bahagi ng Marikina, Antipolo, ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Muling babagal bago naman sumapit ng Katipunan dahil volume na rin ng mga sasakyan. Pero pagkalampas ito, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Okay. Moto? Moto for today, dedicated natin to kay Professor Eric San Juan. Meron siyang tuwing Friday, anak. Invited ka rin kasamang buddy, yung Friday Balitaan sa Rembrandt. Yan, Salamat tuwing po. yan, ni Professor Eric San Juan. Siyempre. Sa mga umiibig din, para sa inyo to. Kala ko sa mga iniibig ni Professor San Juan. Oo. Yun, Tol, para good morning, sa umiibig din. Pwede rin yan, kasamang buddy. Madami rin iniibig ha. Hindi kasi mapagmahal tayong lahat. Siyempre naman, dapat lang. Love is like a rosary full of mystery. Amen! Tagalog, kasamang buddy. Sige nga. Ang buhay daw ay puno ng kababalaghan. Gaya na lamang Uy. ng ang pag-ibig Di nga. ay gaya ng rosary umano. Oh. Puno ng misteryo. Kagaya na lamang ng 75 years old na lalaki na pinakasalan ang 15 anyos na babae. Kita mo na. Ikaw ba yun? Totoo yun sa balita. Oo Kasamang nga, buddy, totoo. pinakasalan. Oo. Pinuhin mo na yan. 75 years old, lolo na. Kahapon pa namin Pinakasalan, sinasabi na sa pag-ibig, Oo. pantay-pantayan. Pantay-pantay. Lalo pag humigaraw. Oo. Iba talaga pag umiibig. At yan, kasama ka ba? Ikaw talaga, humihirit ka pa. Siyempre, lahat naman tayo Ha? umiibig. Mukhang in love ka na naman ngayon 2013 ha? 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 Kakaiba naman Ha? sabi ko. Kaka-recover mo lang sa sipon eh. In love ka na naman ha? Iba na talaga pag Ha? ganun. But ito yung bagsak doon eh. To the same person. Oo, tama. Yun, Tama oo. yan. Ang gandang paliwanag yan. Siyempre. Kasama mo sa kabaan ng Aurora Boulevard. Silvestre. Labay. Tatak.
Thanks, Labay. Mabuhay ka. You're still the man. Dire-diretso mga naglalagablab na balitang tatak RMN. Tayo po napakinggan makasama sa DCXL 558. Biyernes na! Happy weekend, everybody! January 11, 2013, sa kala po ni Weng de la Peña. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kami pong lahat din Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.